Okay. Oh, let me give you something. Okay? Bakit walang excuse ang sinuman? Sasabihin ninyo, ay kasi walang nangaral sa akin. Yan. Ay kasi ganito, kasi ganyan. Hindi ako nakapakinig ng grace. Hindi totoo yan. Maraming nangangaral. Ito ako, ito kami, yung mga grace preachers, nandito kami sa YouTube. Di ba? Nandiyan si Tony Evans, Jimmy Evans. Uy, magaling si Jimmy Evans, ha? Magaling si Jimmy Evans. You better check him. Tony Evans and Jimmy Evans, magaling. Tapos, eschatology, sino ba? David Jeremiah, of course, sinabi ko na, di ba? Yan, nandiyan ang mga, magagaling na preachers. Di ba? Bas Raijken, yan, marunong na preacher yan sa Grace. Rene Rowland. Wala kayong excuse para sabihin, hindi kayo nakapakinig ng preaching ng Grace. Okay? Kaya, talagang, may sinabi sa aklat ng Romans wala silang excuse kasi lagi may mga mangangaral. I mean, grace preachings hindi yung mga nangangaral ng works Grace preachings. What I'm telling you, hindi yung mga nangangaral na tinatakot ang mga tao at nawawala raw ang salvation. Hindi yung mga yon. Hindi rin mararapture ang mga yon. Maiiwan din dito yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil nananangan sila sa works nila Pero tayo mga grace believers, mararapture tayo. Tayo yung irarapture ni Jesus. Okay? So walang excuse ang sino man. Pagka nagmatigas ka, meron na akong sinasalihan na group. Nawawala yung salvation namin doon, pero masaya kami doon. May mga programs kami. Meron kami mga sikat yung mga leaders namin doon. Fine. Fine. Di ba? Nagdi-disciple kami madalas doon. Di ba? May mga programs kami ng baptism. Pag binabautismohan yung mga tao doon, naka-video pa. Ayun. Di wow. Sige. Hindi yung mga ganyan na magiging basihan para masabing Kristiyano ka. While, yan po ay siguro fruits, pero hindi yan ang root. The only root is you believe in the finished work of Christ. The Lord Jesus Christ on the cross. Wala kang excuse. Talagang ang mga preaching ngayon ng grace kalat na. Marami po nangangaral ng grace ngayon dito sa social media. Wala kayong excuse. Pagharap nyo kay Jesus, wala kayong excuse. Amen? So, ang preaching ng grace, kalat na po at kakalat yan. Sapagkat ito yung wala tayong ginawa, pero naniwala tayo sa finished work ni Christ. Ayun po yun. At tayo mga nangangaral ng grace, ituloy lang po natin. Huwag tayo mag-focus doon sa mga tao na matitigas ang puso, na minsan nagtatanong sa akin, tapos oppose pala sa akin, against pala sa akin. Alam mo nung nalaman ko pong gawin, hindi na ako sumasagot-sagot. Naglalatag lang pala ng debate. Didebatihin pa ako. Ako wala akong kahilig-hilig sa debate. Peace, mahilig ako sa peace, kapayapaan ang gusto ko, ayoko ng gulo. Hindi ako nakikiaway. Pabayaan na, okay? Si Lord ang bahala dyan. Hindi ako nakikidebate. Pero walang excuse ang sino man. Okay? Ito na po, makinig pong mabuti. Ito na po yung time na wala ng excuse ang mga tao na hindi nakarinig ng grace gospel ni Jesus. Ito na po yun. Dami ng grace preaching ngayon, no? So it's up to you. Dalawa lang yan Tatanggapin mo o i-reject mo. It's up to you. Malaya ka naman Wala namang pumupera sa sayo Pero nandito kami to, patuloy na ibigay ang grace na wala tayong ginawa, naligtas tayo sa finished work ni Christ. Okay? At dahil we cannot contain it, we are sharing the good news. Actually, mas masipag nga tayo mag-preach kumpara dun sa mga nasa works Kasi talagang tawag dito, ang nagmo-motivate sa atin ay ang biyaya ng Panginoon. Kumpara sa kanila, ang nagmo-motivate fear, obligasyon, mga ganon. Wrong motives. Yan, yung mga wrong motives na yan. Magkakaalaman yan. Sa totoo lang po. Okay? So, I hope na nakita po niyo yung katotohanan dito na ang grace preaching, kalat na po. Actually, bago dumating si Jesus, bago tayo ma-rapture, marami na pong mabuborn again na nakakilala sa grace. Maniwala po kayo. At, anytime now, the rapture is coming. So, ito na po.
So, ang confidence natin ay ang biyaya ng Panginoon, yung love niya para sa atin. Bye-bye.